titingnan natin yung ibang aspeto katulad po ng negligence on the part po ng kung may pagkukulang po yung resort owner at Okay. yung po sa organizer. Based po dun sa mga witnesses, dun sa lifeguard, sa responders natin, wala pong ankle weights. So, makikita natin na mayroong pagkukulang at mapapatunayan base sa mga salaysay, ebidensya na ating makakalap, ay hindi naman po mahihinto ang kapulisan natin na ibigay ang hustisya na nararapat. Pilipinas, gising na. Ang masakit pong pinag-uusapan ngayon ng marami, ang pagkamatay ng dalawang varsity player ng Ateneo Blue Eagles matapos malunod sa Dipakulaw, Aurora. Ang pamilya ng nasawing si Rene Baterbonia humihingi ng hustisya at linaw sa nangyari. Yan po ang isyong pag-uusapan, hihimayin at lilinawin. On record sa unang hearing. At kaugnay po niyan, mga kapanayam natin ngayong umaga, Provincial Information Officer ng Aurora Police Provincial Office, Police Major Lorena Bautista. Major Bautista, magandang umaga po. Thank you for joining us. Magandang umaga po, Sir Ivan. Major Bautista, we are on record now. Ma'am, lahat po, understandably, hustisya ang panawagan sa drowning incident ng dalawang Ateneo basketball players sa sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ano pong update? Anong latest sa investigasyon ng pulisya? Sa ngayon po, kahapon po ay nakuha na po natin ang resulta po ng postmortem examination na isinigawa ng National Bureau of Investigation na kung saan ay sinasabi doon na ang ipinamatay po ni Rene ay asphyxia by drowning. Okay. Ma'am, nirule out po ninyo na posibleng may foul play sa insidenteng ito. Ano ho ang basis ng naging statement na ito at tapos na ho ba ang investigasyon? Kasi may earlier statement din ng pulisya na aksidente po yung nangyari. Yes, sir. Although sinabi na natin na accidental drowning po ang nasabing insidente, pero kasalukuyan pa rin tayong nagkakalat ng mga ebidensya sa laysay ng mga witnesses upang tingnan pa yung iba pang anggulo. So, pero base sa mga salaysay na nakuha po natin, sa mga witnesses, sa responders, sa lifeguard, ay ito po ay aksidente at Okay. wala namang kakaiba pa ng pangyayari. So ang sinasabi po natin up until this point, hanggang sa puntong ito, wala tayong nakikitang indikasyon na may foul play. Pero hindi pa po tapos. May nabanggit kayo, may mga ibang anggulong tinitingnan. Ano-ano po kaya ito? Titingnan siya natin, although hindi naman sinasabi natin na accidental by drowning, titingnan natin yung ibang aspeto katulad po ng negligence on the part po ng kung may pagkukulang po yung resort owner at Okay. yung po sa organizer po ng activity. Okay. More on that point later, ma'am. Ano? Pero punta lang ako dito sa isang puntong ito. Sa iba po mga investigasyon, lalo't may mga namatay, may mga tinutukoy po ang PNP na persons of interest. Hindi naman po mga suspect, pero persons of interest na maaaring makapagbigay linaw sa investigasyon. Ay, Sa yes, kaso sir. pong ito, sino pong ating mga POI? Mga person of interest natin? Sino? Hindi ko po masasagot yung persons of interest kasi on the part of law enforcement, pag sinabi kasi persons of interest talaga, they are suspects of a certain crime. So, at base yan sa deklarasyon o sa nasabi ng nakaraan na ito ay accidental drowning, still kami po ay nag-imbestiga kung saan ano pa ang magiging liability ng mga involved na tao dun sa incident. Ma'am, yung coaching staff at ibang mga team members, nakausap nyo na rin ba't nakuha ng statement? What can you tell us about their statements? Yes, sir. Ang nakuhanan po ng statement ay yung dalawang coaching staff po ng Ateneo. Okay. Yung team members, wala pa po silang salaysay hanggang sa ngayon. Bakit po kaya? Hindi po sila nagbigay pa ng salaysay po. Pero hinihingan po natin, kinukunan natin ng salaysay. Yes, so according to sa investigator natin, nag-try sila na makuhanan at sila ay, ayon sa coaching staff, ay sila ay magbibigay ng panahon pa para sila ay magbigay ng Pero wala naman po nagiging problema pagdating sa kooperasyon ng team sa ating mga investigador? Sa ngayon po wala naman pong problema pa na kinakaharap ang ating investigador. Basta yung, ang siguro magiging problema lang ito, siyempre, yung ating mga team members, the coaching staff,
ay wala na dito sa AOR namin at yun lang siguro yung by distance lang. Pero halimbawa sa communications ay andito naman po ang NBI, ang CATG at ang PNP po ng lokal ay nagtutulong-tulong para po sa ikalilinaw po ng pangyayari. Ma'am, may sinasabi pong survivors kasi may dalawa pong namatay unfortunately, pero may dalawa din po na tinangay din daw ng alon pero nakasurvive. Nakausap na rin po ba natin sila? Hindi pa sir nakakausap po ng ating investigador yung dalawang survivor po na nakaligtas po sa panahon. Okay ma'am, itong sinasabi ninyong cause of death, yung asphyxia by drowning, ang sinasabi po ng magulang, yung ina, marunong daw lumangoy itong si Rene. Paano kaya mangyayari? Bakit malulunod? Ano ho kayang, pakipaliwanag nga po sa mga manonood natin, how that incident became possible kung kaya naman lumangoy ni Rene? Hindi po natin masasabi ang condition po ng dagat kung ano. Sa mga experiences na mga responders natin, talagang kapag ito ay hinila ng recurrent at yung yung mga ibang naging biktima before ay na mga nalunod, talaga hindi nila kahit mga ibang kahit marunong lumangoy ay hindi nila nasusumpay. So, ang kailangan lang din talaga dito ay pag-iingat. Kaya nga po, lagi paalala namin sa mga naliligo sa dagat, including the resource owner, na huwag tumigil sa pagpapa. Na kung may mga water activities paliligo ay dapat ay dobleng pag-iingat. Ma'am, kinukumpirma nyo rin po na sinabi daw ng resort owner na dito na lang sa tapat ng resort gawin yung mga activities at they were discouraged from moving farther out sa shore dahil nga po delikado. Hindi ko pa po nabasa yung kanyang salaysay. Once nabasa ko pa po ang kanyang salaysay ay ipapahayag ko. Ma'am, sa investigation po ninyo, wala kayong nakitang ankle weights, ano? Na yung, kasi let's settle this once and for all. May mga kumakalat po kasi na may mga ankle weights daw. Wala naman pong ganon. Yes sir, based po dun sa mga witnesses, dun sa lifeguard, sa responders natin, wala pong ankle weights yung ating mo. Ma'am, yung mga pasa daw sa katawan nitong si Rene, kasi ang sabi po ng ina na nakausap namin kahapon, may mga nakita daw siyang pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan, sa leeg, sa likod, sa kamay at paa. Ano ho bang katotohanan dito? Based po dun sa medical legal na ibinigay po ng ating NBI sa postmortem examinations, nakaspecify naman po doon na no external physical injuries seen during the time. Ma'am, hingi kami timeline. From the time na natangay sa tubig si Baterbonia at si Adili, gaano ho katagal bago sila nahanap at gaano ho katagal bago naka-responde yung rescue? 2:40 p.m. Nangyari po ang insidente at according dun sa lifeguard natin na nag-responde, 2:50 siya na informahan. So agad siyang nagpunta doon sa lugar ng kung saan tinuturo ng coaching staff na nawala yung biktima. And then 3:15 p.m. po ay nakatanggap ng tawag ang Dipakulaw Police Station mula sa MDRRMO. Okay. Nasabing insidente. Then 3:25 po, dumating ang ating responding police at agad na nakapag-ugnayan. Nauna na po kasi ang MDRMO na nakarating sa lugar at ngayon ang ating police habang ang ibang mga kasamahan niya ay kasalukuyan nagre-rescue sa biktima. So 3:35 p.m. po, na-recover ang katawan ni Rene na agad din naman dinala sa Aurora Memorial Hospital sa Barangay Reserva, Baler, Aurora. At ito po ay dumating ng 3:47 p.m. sa hospital. Okay. Po si Divine, 3:45 p.m. na-recover ang kanyang katawan na agad din dinala sa kaparehong hospital, sakay naman ng mobile car po ng Dipakulaw Police Station at dumating din sa hospital ng 3:51 p.m. So matapos po ang agarang medical intervention at resuscitative efforts ay inanunsyo po ng doktor na wala ng buhay. So wala po tayo nakikitang naging delay o some things that could have been done faster, ika nga, dito po sa insidenteng ito. Ayon dun sa responders,
agad nung ma-recover nila yung katawan ng mga biktima, agad silang nagbigay ng paunang lunas, CPR, at habang dinadala dun sa hospital on the way ay nag-undergo sila ng CPR sa biktima. At agad nga nila itong tinurnover sa hospital. Ma'am, ang panawagan po ng lahat sa puntong ito dapat ay may managot. Kahit sabihin nating walang foul play, according to your investigation so far, ang bottom line po kasi may 2 namatay sa isang aktibidad na pinaniniwala ang may pahintulot na isang educational institution. May nabanggit po kayo kanina, may posibleng negligence na tinitignan natin. As far as accountabilities go, sino ba ang mga posibleng managot sa insidente at sa anong pananagutan? Major. Siyempre po, lalo na kung yun ay school-related activities, ang laging may pananagutan yan kung sino po yung organized talaga. Kung makikita natin na mayroong pagkukulang at mapapatunayan base sa mga salaysay, ebidensya na ating makakalap, ay hindi naman po mahihinto ang kapulisan natin na ibigay ang hustisya na nararapat para sa Police Major Bautista, ma'am, maraming salamat po for joining us this morning. Maraming salamat, Sir Ivan. Magandang. Nakausap natin, Provincial Information Officer ng Aurora Provincial Police Office. Ang mga isyong pinag-uusapan, lilinawin at hihimayin natin yan on record sa unang hearing.